Napasilip ako sa pinto. Walang tao. Si Miko naman ay parang nababalisa. Bigla siyang natakot. Yaya, anong oras uuwi si Mami? Gusto ko makita si Mami. Umiiyak na siya. Pinarga ko agad siya. Uwi din si Mami mamaya, anak. Nasa work pa. Gusto mo ba mag-play muna tayo sa garden? Oh, sigaw niya. Yaya, gusto ko sa room ko. Kinagabihan, kinuwento ko sa amo ko ang nangyari. Sabi nila, baka pusa lang daw ang pumasok. Hindi na nila masyadong pinansin. Kinabukasan, Biyernes. Araw ng koleksyon ng basura. Ilalabas ko sana ang basura nang sumunod si Miko. Yaya, where you going? Ilalabas ko lang to. Dito ka muna. Nood ka TV. Pero sumama pa rin siya. Halatang takot na takot at ayaw akong iwan. Pagbalik namin sa loob, nakita ko ang drawing book ni Miko sa sofa. May isang drawing na agad pumukaw sa pansin ko. Isang malaking tao, buhat ang isa pang tao. Sinasakal ito sa leeg. Nanlamig ako. Miko, bakit ganyan ang drawing mo? Mahinang sagot niya. Yaya, ikaw daw yung sinasakal. Yung isa, friend ko dito sa bahay. Parang gumuho ang dibdib ko. Sino yun? Nakikita mo ba siya dito? Bakit niya ako sinasakal? Sumigaw na ako sa takot. Yaya, hindi naman ako ang nag-drawing niyan. Sabi niya, siya ang nag-drawing. Ha? Kailan pa siya nakapasok dito? Nasaan siya ngayon? Tinatago po sa pinto. Dahan-dahan akong napalingon sa pinto. Wala. Biglang bumagsak ang pinto. Malakas. Napasigaw ako. Kinarga ko si Miko at tumakbo papunta sa kwarto. Tinawagan ko ang amo ko habang pareho kaming umiiyak. Pero pagdating nila, hindi nila mabuksan ang pinto. Wala kaming lakas ng loob lumabas. Pinasag ni Sir ang salamin sa sala para makapasok. Pagpasok niya, may nakita siya. Isang malaking anino ng tao sa sala. Hoy! Sino ka? Sigaw ni Sir. Biglang tumakbo si Miko palabas ng kwarto. Huwag mo awayin si daddy ko. Sigaw niya. May tumakbong malaking tao papunta sa pinto. At biglang nawala. Nawala ng malay si Miko. Pagkagising niya, saka niya sinabi ang lahat. Ang pangalan po ng kaibigan ko, Berta. Nagtatago raw palagi sa pintuan. Ayaw daw niya kay Yaya kasi binabantayan si Miko. Papatayin daw niya si Yaya para lagi na kaming maglaro. Doon ako tuluyang napaiyak. Kinabukasan, bumalik kami sa kondo. Nagpaalam na akong aalis na talaga. Pero kahit bumalik kami sa dati, pakiramdam ko, sumama pa rin si Berta. At hanggang ngayon, hindi ko na muling iniwan mag-isa si Miko.